pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkadalian ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pasama mo'y tiyak lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Magkapakabuti, ito ang aking pastor at di nagkukula. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat ko pangailangan. Higit pa sa lahat ko inaasahan. Wala na mainit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor at di nagkukula. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat ko pangailangan. Higit pa sa lahat ko inaasahan. Wala na mainit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. God bless you po, beloved Pwede ko minmahal. Tayo po ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Tayo po alay at tumayo minmahal. Nandito na po tayo sa pinakamahalaga po sa gawain ng ating mahal na Panginoon, ang pagkikinig sa salita ng ating mahal na Panginoon minmahal. Ito po dadalhin sa ating beloved mga ran, atong beloved ordained preacher, Kuya Andy Binias. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bilbizot, ang beloved preacher Jerry Galgo. Everybody say, praise the Lord. Taas ang kamay tayo po'y madalang. Opo dakilang Diyos, maraming salamat. Thank you so much, Lord, for the sweet holy presence of God, touching our heart with the song of the choir. I beseech God, Father, I pray, O Lord, to the first prayer, beloved parents in the Lord, please anoint the Lord's servant to deliver with love and message to the brethren, and I bind Satan, cast out hindrances, anoint me, Lord, anointing without my God, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty. Only to our loving God, who is same born, give double honor and respect, our beloved parents in the Lord, and always remember and cherishing the blessed preaching and teaching of beloved noble pastor, Willis Almeida, the beloved stand pastor, Legoman Almeida, and greetings to the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my family, my co-preachers, my co-workers, to all of you, my dear brothers in Christ, at sa lahat po nating webcast viewer. And especially po, atong ginagreet ng beloved Brother Paulo, Mr. Bing Colmina, salamat po na dayan kayo ito sa dako ng Cagayan. At tomorrow, mag-proceed sila sa dako ng Surigao. Preparing practice sa mga choir natin doon para sa June 1. Ay ating anniversary sa dako ng Surigao City, mga minamahal. So, kung gusto niyo pumunta roon, mga kagsunan, pwede po kayong pumunta roon kay matin ng ating anniversary sa dako ng Surigao City. Kay ate naman lahat, isa na lang sa atin yun, Butuan, Surigao. Lahat habang kaluhay sa Diyos. At pinagpala tayo dahil naging matagumpay ang ating 27th church anniversary din sa dako ng Hinatunggan, Silagos sa Leyte. Napakalayong biyahe. Maminamahal talagang kung hindi natin kasama ang Diyos, talagang mahirapan tayo. Amen? Amen? At sa lahat natin mga nag-celebrate ng birthday, Bibi Christina, no? Kahapon. 1 year old, mamila sa birthday first baby ni Christina Marcel Rodahi. Praise the Lord, no? Buddy Ricky, welcome po sa galing sa barko. Salamat. Sinsa na, ngayon pa lang tayo nagkita. Kaya lubos-lubusin ko na yung pag-greet sa inyo. Palakpakan po natin ating Panginoon sa lahat ang celebrate ng mga birthday. Galing kami dito Thursday ng umaga, biyahe kami pa Surigao.
Dumating kami doon sa Lipatap Pier. 1:30 ng madaling araw. Wala kaming tulog. Napakaraming pasahero. Grabe ang sasakyan. Sabi ko, paano kayo makamanipisto nito? Yung mga kontak ko doon, hindi na ako sinasagot kasi napakaraming pasahero. So, ang ginawa ko, pumunta ko sa Coast Guard, nagpakilala ko. Buti naman, tinanggap yung pakilala natin. Sabi ko, major ako sa chaplain, sa Grami. Ay, sir, anong problema? Tinawagan agad yung Montenegro Shipping Line. Pinasok tayo 4 na sakyan. So, halos 18 kami kalahat. So, nakasakay, nakamanipisto po tayo. Sekreto, binigay yung manipisto kaya maraming tao, sabi ni ng Coast Guard. Sekreto lang, sir, kasi nakakahiya naman, baka malaman nila tayo. So, nilakad ni Colonel Punay. So, ang problema, 6 o'clock, supposed to be Friday, ang sakay namin ng lansa. Alam mo, nakabiyahe kami, 6 ng gabi. Almost 12 hours ang standby namin. Kasi walang advice, nasira pala yung bearing ng rampa. Hindi maganon. Sus, basta grabe ng aming, wala kami liwiligo. Sabi sweetheart ko, punta mo to po yung isang ano doon, barko, kaya para ano ito. Ang dami pa rin ng mga barko. Sabi ng isang barko para San Ricardo, sir, bigyan namin kayo, ikarga namin, pero 8 o'clock pa ng gabi. So, walang choice. Pinuntahan ko yung Montenegro. Sabi ko, sir, excuse me, opisina ba, ayaw magbukas. Buksin muna kaming istoryata. Hindi kami pwede, sir, i-delete mo ng 1 day kasi importante yung lakad namin sa dako ng Leyte. Ayun, paano mo ma-assure sa amin may biyahe kayong barko? Sir, sorry lang, nasira, tapos 2 o'clock, nirating. Sigurado kung hindi, bawiin ko yung pamasahe namin, lilipat ako sa ibang, yes sir. Ayun, tama. Mga 2 o'clock dumating yung barko. Ituwang-tuwa yung mga tao, grabe standard. Sabi, 4 o'clock darating, alis. Sus, alas 6 ng gabi. Gabi na. Alam mo, nakatakot sa dagat pag gabi na eh. Nagarating kami sa Liluan, alas 10 ng gabi. Biyahe naman kami from Liluan to Silago. Almost 3 to 4 hours ang biyahe. Dumating kami sa dako ng Silago 2 a.m. in the morning. Wala kami halos pahinga, tulog. Alang-alang sa gawain ng Diyos. Prayer ng ating beloved parents ng the Lord, wala tayong magawa. So, ganun. Pag umaga, ilang oras tulog, puri, gawain naman. Pero ang Diyos hindi tayo pabayaan. Grabing tagumpay, grabing revival, grabing presensya. Hindi ni maputol-putol sa kabangan. Pauwi naman namin, galing ng Sunday, walang ligpit. At dito naman kami sa dako ng San Ricardo doon. Natulog naman kami sa pier, binanok. Wala, hanggang manipisto naman kami ng 6 o'clock in the morning, kauwi kami. Wala kaming tatulog-tulog. Pero yung mga kasama ko, kahabagan, para nakatulog kami ng 12 hours. Kasi pag ginawa mo talaga yung kalooban ng Diyos, hindi ka pabayaan. Amen ba? That is, lahat ating ginawa, that is for the glory of God. That's why ang ating tema ngayon, staying focused. Living the focused life. Anong ibig sabihin? Staying focused, living the focused life. Yung buhay natin, kailangan mamuhay tayo na nakapokus sa ating buhay palagi sa ating mahal na Panginoon. Staying focused to our loving God. Pag ginawa mo to, kaya sometimes we are always distracted. Nadidistract ang tao of anything, maraming bagay. Naguguluhan tayo. Kung saan-saan tayo pupunta o saan tayo papabor. Kaya many spend their lives distracted with this or that. At the end of the day, they have accomplished a little. Kaya ganoon, pag distracted ka, hindi malaman kung anong gagawin mo, to do this or that, sa katapusan ng araw, isa lang, maliit lang ang ma-accomplish mo sa iyong buhay. You're so distracted. Kaya yung title natin, Staying Focused Always and Living the Focused Life on the Lord. Amen ba?
Philippians chapter 3, basa? Philippians chapter 3, verse 10 up to 16. Praise the Lord. Sa aklat ng taga Pilipos, Kabanata 3, ang talata ay 10 hanggang 16. Upang makilala ko siya, ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pagkikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. 11. Kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. 12. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko, yaong ikinaaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. 14. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. 15. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal, ay mag-isip ng gayon. At kung sa anuman nangagkakaiba kayo ng iniisip, ay ipapahayag naman ito sa inyo ng Diyos. 16. Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang mahal. Kaya sabi dito man, we find a focus for one's life, a spiritual focus. Isa lang. Ingatan na isa lang ating fokusan. We find a focus for one's life. This is a spiritual life. Palakpakan po na spiritual focus. Alam na natin ang kapangyarihan ng Diyos at we know the power of the resurrection and fellowship of His sufferings being made conformable unto His death. Nakita, alam na po natin yon. Yung paghirap ng Panginoon, sufferings in the cross of Calvary, sa umpisa pa man, grabing kahirapan niya. At hanggang siya po'y nabuhay sa mga matay, nagkaroon tayo ng conformable. Na-conform ng kanyang kamatayan, kay dupagitan ng kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen ba? Amen. Na dapat malaman ng bawat Kristiyano na sabi ni Apostol Pablo, isa lang. Sabi ni Apostol Pablo, we find a focus for one's life, a spiritual focus. Sabi dito sa Philippians chapter 3 verse 13, 14. Ano bang bagay pinukusan ni Apostol Pablo? Ito lang. Nakikinig ba kayo? Sabi ni Pablo, no? Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Palakpakan po natin, yes. One, I cannot count myself to be apprehended, sabi ni Pablo. Ngunit, hindi naman inisip ko sino ako na abot ko ng lahat ng bagay. Isa lang ang maalaala ko sa aking buhay, isa lang. Na kung paano ko nakilala sa Kristo, isa lang iniisip ko. One thing that I focus myself, na lahat tinalikuran ko ang mga bagay sa likuran ko. Amen ba? Amen? Amen? Oh? That's why, isa lang ang bagay, sabi niya, at isa lang ang abalahan ko, iniisipan ko. One thing that focusing myself, nga isa lang, yung mga bagay na tinilakuran ko na, hindi ko na binalikan. Staying focused, living the focused life sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi kung naglingkod ka sa Diyos, naglingkod ka na, nakilala mo ng Panginoon, kaya nadidistract ka, bakit? Ang paglingkod mo, hindi isa lang yung focus mo. Maraming Kristiyano ganun. Kaya naging unstable. Yung accomplishment nila, maliit lang. Bakit? Marami silang pinupukusan. Focus sila sa paglingkod, focus sa pagpagamit. Mayroon man naman ibang sa likod, pinupukusan sila. Hindi po pwede yun. Ay sabi ng Biblia, you cannot serve two masters. And you cannot serve God and mammons at the same time. Hindi ka pwede maglingkod sa dalawang
alawang busing mo. Hindi. Yung paluguran mo isa isit aside mo, hindi po pwede. We just only, isa lang ang ating pukusan, isa lang ang ating master sa buhay natin iba. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi tayo pwede sa Panginoon, half. 50% sa Panginoon ako, 50% sa sanlibutan ng paluguran. Okay. Sa labas, we need people outside. It's in the world. Kailangan natin yan. Because we have a business, we have a job, we have a work. We need money to earn a living. So, kailangan po natin yan. That's why we face everybody, everything. Lahat ng mga tao na harap natin sila. Pero, dahil Kristiyano ka, isipin mo palagi na ang mga tinalikuran mo ng mga bagay na mga kasalanan, hindi mo na pwede balikan. Yan ang ibig sabihin. One thing focus. Kahit pa na nakalubilo mo sila, alam mo yung ginagawa ng makasalanan against the role and the will of God, hindi mo pwede yan balikan. Yan ang ibig sabihin, nga focusing on one's life. Basta usapin mo sila. Friend mo sila. Classmate mo sila. Ka-office mate mo sila. Lahat gawin mo yon. Everything. Pero pag alam mo na against the law of God, hindi na pwede nga samahan mo sila. Kaya pag sinamahan mo sila, binalikan mo yung dati mong gawa. Dalawa na yung pinupukusan mo. That's why your mind will be distracted. Madidistract ka. Maguguluhan ka kasi pag gumawa ka hindi maganda sa harapan ng Diyos, mag-grave ang Holy Spirit. Ano mag-grave? Sa Bisaya, masakit. So pag mag-grave ang Holy Spirit, masaktan ng Holy Spirit, lalabas sa puso natin. Kasi ang Holy Spirit ay holy, very delicate, sensitibo ang Holy Spirit. Maliit na bagay lang nagawa mo, hindi nagustuhan because we are the temple of the living God. And this temple is holy. We call this holy because the Holy Spirit is in our heart. That's why the temple of God is holy. Pag may mga bagay na gawa ka, hindi nagustuhan ng Diyos, delikado. In the Bible say, if you defile, anong defile? Siraan mo. Sirain mo, dumihan mo. If you defile the temple of God, God Himself will destroy you. Imagine, pag sirain mo, dumihan mo, ang templo ng Diyos niya, we are the temple of the God. Nakita mismo, sabi ng Biblia, ang Diyos mismo ang sisira sa iyo. Delikado, mga minamahal. Ito'y paalaala lamang. Amen? Kaya we have to staying focused on God. Living the life of focusing our life to Jesus. Mamuhay tayo na palagi nakapokus ang buhay natin sa ating Panginoon. Living a life of obedience. Living a life of focusing on our love, spiritual na pagpupokus. Be aware of this. Bantayan natin. Kaya kita mo, kahit saan ka pumunta, you pass mga difficulties, hardship. Pag isa lang yung focus mo, target mo isa lang, hindi ka pabayaan ng Diyos. We experience that bilang mga manggagawa nyo. Napakalayong biyahe namin, hindi basta-basta ng mga, kung isip-isipin bilang tao na mahirap, pero ang Diyos, sabi niya, He make a way that seems to be no way. Walang posible sa Panginoon. Bakit? Ang pinupokus natin, sumunod sa kalooban ng Diyos. Mahirap doon. Ang ganun ang situation, pag wala kakilala. Kaya lahat na lang mga diskarte ginagawa namin. Lahat nagpapakilala ko. Lahat ginagawa namin. Para ano? Magawa mo ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, there is no temptation common to man na hindi mo makaya, that you are able nga makaya mo to. But God, make a way. Ang Diyos gagawa ng pamaraan para makalusot ka sa mga temptation, mga trials. Why? Because you are always focusing on your life to Jesus. Pero kung nakipag-focus sa sanlibutan, hindi kasamahan ng ating kasi ma-displace ang Panginoon, mag-grieve ang Holy Spirit. So, kahit anong prayer natin, hindi na tayo pakinggan ng Diyos because na-displace natin ang Holy Spirit. Na-displace natin ang ating Panginoon. But we are always focusing your life spiritual sa ating Panginoon. Kahit anong hardship, difficulties, dadaanan mo sa buhay, mga pagsubok, hindi ka pabayaan. In the end of the day, you accomplished everything.
Amen? Amen? Tandaan po natin yan. Pag sumunod tayo sa Diyos, at the end of the day, ma-accomplish natin ang malaking mga bagay ng mga pagpapala. Tulungan tayo ng Diyos. God will make a way that seems to be no way. Sabi ng awit. Amen ba? God will make a way that seems to be no way. Nagawa ng Diyos ang paraan nga para nakita din, parang wala nang kaparaanan. Pero ang Diyos, napakabait, hindi tayo pabayaan na pwede. Bakit? Nakikita ng Diyos how we focus ourselves to Him. Paano natin sa mga paluguran, palagi natin sunod ng kalooban niya. We always trusting on Him. We always focusing on Him. Kaya ang Diyos natutuwa, nalulugod, kahit dadaan ka sa kahirapan, hardship, difficulties in life, at the end of the day, mag-accomplish mo ang lahat ng bagay, pagpalain ka ng ating Panginoon. Pangako ng Diyos yan. I will never leave thee nor forsake thee or fail thee. I go before you and I always there. Samahan ta kayo at ako palagi kasama nyo. Tandaan mo yan, hindi ko makalimutan ng versículo yan. Deuteronomy ata, 36 verse 31 yan. Pagitingin ba rin ito ni, kung tama ba? Sabi na pa yun, I will never leave thee nor forsake thee. I will go before you and I always there. Amen ba? I will never fail thee. Hindi ta kayo bibiguin. Even one word of His promise. I never fail thee. Hindi ta kayo bibiguin, sabi ng Panginoon. Pangako ng Diyos yan. Samahan po tayo. But always focusing our eyes on Jesus. Kung maiba na yung paningin mo, amen. Amen. Siyempre, minsan kami yung mga asawa, pag hindi niya yung mata mo, iba na yung pinupukusan, magalit yung asawa mo. Amen ba? Lalo ang Diyos, because God is a jealous God. Jealous God ang Panginoon. Pag mayroon ka pang binibigyan ng pansin mahigit sa Diyos, magsisilos ang Panginoon because He is a jealous God. Kaya hindi ka na samahan ng ating Panginoon. Kaya sikapin natin, mga minamahal nga, ang isip, puso, isipan natin lahat nakapokus sa ating banal na Panginoon. Tama ba, Brother Anthony? Hindi, mali? Praise the Lord. Sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 31, ang talata ay 6. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila. Sapagat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. Amen. Palakpakan natin Diyos. Be strong and in good courage. Fear not. Maging malakas ka, maging matapang ka, hindi ka matakot, hindi ka mamangamba, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He is that God that doeth with thee. Siya ang Diyos niya sumasama sa iyo, He never failed thee. Hindi niya tayo bibiguin at ibaliwala, isalikway ng Diyos. Samahan tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Nung sabi ni Pablo, Paul said, this one thing I do. Isang bagay lang aking naginawa. And this one thing I do, sabi niya. Not 100 things. Or I start or dozen things. Sabi ni Pablo, I attempt but one thing I do. Hindi po maraming bagay. Hindi pong dinusinang bagay na ginawa ni Pablo, kundi isa lang. Isa lang. Anong sabi niya? Pag-ibalik mo basa, Philippians 3, verse 13 up to 14. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Pilipos, Kabanata 3, ang talata ay 13 hanggang 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko. Nalililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. 14. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gatimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Isa lang. Nagtutumulin ako. Dinadasdas niya ba? Ang kapatid ko, hindi ko inaaring inabot. Hindi niya pa ko inabot. Datapot, isang bagay lang ginawa niya. Only one thing I do, sabi niya. Not 100 things, not in a dozen things. Kundi isa lang, sabi, I started one thing I do. Isa lang. Ano yon? Na forgetting those things which are behind and reaching forth the things that are before. Yan ang sabi niya. Isa lang. Ano yon?
always focusing on Jesus. I press toward the mark. Press, pinipilit ko ang sarili ko gawin, patuloy, press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Pag pinipilit mo sarili mo, you're pressing yourself toward the Lord, the high price of calling, hindi basta-basta yan. Kasi ang pagkatawag natin ng Diyos, yung kaligtasan na natanggap natin is a high calling. Pinakamataas na calling ito, more than sa sanlibutan ng mga professionals na abot nila. Kahit naging presidente ka pa ng Pilipinas, presidente ka ng United States, mga minal, matitindi ka ng tao, sa mataas ka na, pero mga minal, yung pagkatawag natin, pagkakilala natin sa Diyos, pagkatawag sa Panginoon, hindi po. This is the high calling of God. It's worth. Walang sapat na halaga. That's why sabi ni Pablo, I press toward the mark of the high calling. No? For the price. Press toward the mark for the price. Grabe, may presyo. The high calling of God in Christ Jesus. Kaya kung isipin mo, ito palang ating pagkakilala sa Diyos, grabe, mahalagang presyo ito. It's a price. Kaya that's why I press toward the mark for the price of the high calling of God in Christ. Hindi kaya mabili. Hindi kaya mabili ng pera. Walang sapat na kantidad ibili sa kaligtasan na tanggap natin sa Panginoon. Kaya huwag natin gawin biro ito. Amen? Huwag natin taking for granted ito. Mawala man ang lahat na bagay sa atin. Hindi lang mawala itong marka ng malaging presyo ng mataas na pagkatawag sa atin ng Diyos sa magitan ng ating pinakamahal na Panginoon. Isang bagay lang to, isang bagay lang ginawa ni Pablo. And this one thing I do. Brethren, I count not myself to have apprehended. O narating ko na. But this one thing I do. Isa lang. Forgetting those things which are behind. Ano yung behind mo? Yung dati mong buhay nga mayabang. Lakwatsa. Puro sanlibutan. Puro kasalanan. Puro kayamanan. Puro enjoyment of the flesh and the world. Mga minamahal yan, sabi, forgetting those things. Huwag mo nang balikan yan. Kalimutan totally, you forget that which are behind you. And reaching forth, kailangan abutin mo. Abutin mo yung sa harapan mo. Reaching forth unto those things which are before. Ano yung sa harapan natin? Yung takbuhin ng papuntang langit, the price of the high calling of God in our life. Eternal life in heaven. Yan po ang reaching forth for those things which are before. Sa unahan natin, ano yung sa unahan natin? Kailangang maabot natin yun. Maabot natin yun. Reaching forth unto those things which are before. Yung buhay na walang pangako ng Diyos. When the last sound of God of the trumpet will sound. Yun ang isang bag, last, na dapat malaman natin. Isa lang. We have only one blessed hope. Not hundreds blessed hope. Not a dozen of hundred of hope. Isa lang. We have only one hope. Isa lang ang ating pag-asa. That's why abutin natin, kailangan maabot natin yun. Yung sarapan na pangako ng Diyos. Hindi natin maabot yung sarapan natin kung hindi natin talikuran totally yung mga bagay sa likod. Dati nang tinalikuran. You please, idiin mo. Press toward, patuloy, the mark of the price of the high calling of God in Christ Jesus. Isa lang na bagay ilagay sa isipan ng one thing, sabi ni Pablo, and this one thing I do. Not 100 things, not a pair of dozens, hindi po. Isa lang, I attempt this, only one thing I do. Maabot natin yung sa unahan natin. We have only a one hope, blessed hope. Our blessed hope, the appearing of our great God and Savior Jesus Christ in the air. When the rapture times will take place. See to it na lahat tayo
makarinig ng katapusan ng trumpita ng Diyos. Sikapin natin, marinig natin. Kaya kung kayo mang ginagamit ng Diyos, all the choirs I appeal to you. May ginagamit, mayroon kayong responsibilities in the church. Tungkulin. Dapat Wednesday, Friday, Sunday, dito ka. Gaano mga kabisi sa labas? Mas maging triple ang busy mo sa Diyos. Kasi isang bagay lang to ang dapat gawin natin. Isang bagay lang, para hindi ka ma-distract, ilagay mo sa isipan mo. Isa lang yung kaligtasan. Isa lang ang pagbalik ng Diyos. Kaya you press your life toward the mark, magsumikap. Wherever you go, wherever you are, intindihin mo, may Diyos ka sa langit. Purihin mo siya, sambahin mo siya. Huwag mong is-focus ang isipan mo sa mga may bagay na makalimutan mo ang Panginoon. First priority of your life. Sabi dito, ano bang priority mo? Sabi ni Pablo, his priorities. Sabi niya, I count all things but loss for Christ. Ito ang priority ni Pablo. Philippians chapter 3, verse 7 up to 9. Sabi ni Pablo, ang prayer. Ginalimutan niya ng tanan. Lahat nilalimutan niya lahat. Isagi-focus siya. Sabi niya, mayroon pa sang isa ka priority. Itong priority niya. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Lahat yung naabot, ginansya sa buhay ko, all my success in life. Sabi ni Pablo, lahat sila, inisip ko na kasiraan, kalugihan, sarapan ng ating malapagno. Doubtless, walang pag-alinlangan. I count all things but lose for the excellency of the knowledge of Christ. Walang pag-alinlangan. Binilang ko ang lahat ng bagay. Sa buhay ko, inisip ko nga lahat, loss, nawala lahat sa akin. Nawala sa Bisaya, kalugihan, upang ang paghalando ng Diyos for the excellency of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. Pagitan ng Panginoon, inisip ko, tinalikuran kong lahat. Binaliwala akong lahat. And no count them but dung. Lahat yan binilang ko na, and count them but dung. Anong dung? Basura. Dumi. That I may win Christ in my life. Upang madaig ko, maabot ko si Kristo sa buhay ko. Isa lang kabagay. Bilangin mo na lahat. Sabi niya, I suffered the loss of all things. Amen? Kaya wala tayong pinaka-priority, kundi always focusing to the Lord, gawin ang kalooban niya. Palagi yan. Kaya pag ginawa natin yan, inisip nyo, baliwala na ang lahat ng bagay sa iyo, grabe nga pagpapala, ipalit ng Diyos sa atin. Sabi ng Panginoon yan, Beloved, I wish above all things, that thou mayest prosper, and be in health, even as thy soul prospereth. Triple blessing ang pangako ng Diyos. Physical blessing, material and financial blessing, and spiritual blessing. Basta, isang bagay lang gawin natin. Huwag mong balikan ang tinalikuran mo. Bilangin mo lahat, wala kalugihan, losses. So that you win Christ in your life. Mapalakpakan ba natin ang Panginoon? Yun po ang paglingkod sa Diyos, paminamahal. Staying focused and living the focus of life. Our spiritual focus. One's life, spiritual focus. Yan ang priority ni Pablo. Lahat binilang niya na. I count all things but loss for the excellency. Kasi pag magpakumbaba ka sa Panginoon, binilang mo lahat.
you forget who you are. I am a doctor, I'm an engineer, I'm a lawyer, I'm a professional. Ano ako? I'm a successful man or woman. Bilangin mo yan na wala. Kasi pag hindi mo bilangin na wala yan, you cannot win Christ. Hindi mo maabot ang Panginoon. Kasi iniisip mo, you always focusing on another thing. Dapat isa lang ang gawin mo. Isa lang ang fokusan mo. Hindi material things sa lupa, kundi palagi spiritual things. After that, ito ang Biblia. Di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, lahat ng bagay, will be added unto you. Ano panganapin mo? Unahin mo ang Panginoon, binilang mo, abot mo noon, binaliwala mo, just always focus on Christ. Inuna mo ang Panginoon, dami. All things. And all things will be added unto you. Hindi ka na bibigyan ng Diyos kasi mayroon ka na eh. Ang gawin ng Diyos, dadagdagan. Iba yung salitang added. Iba yung given unto you. And all these things will be added. Hindi, wala sinabing, and all these things will be given unto you. Wala. Mayroon ka na eh. Di ba marami na kayong pera? Di ba mayroon na kayo? Hindi maging makasagot. Ikaw, Sir Inday, mayroon ka na ba? O wala. Ay, hindi siya makasagot, kaya wala na siya. Kaya paano ka papalain ng Diyos, hindi mo inuuna ang Panginoon? Mabuti sumamba ka Miyerkules ngayon. Baka sa Friday, wala ka na. Kaya unahin ang pag-una. Ang pag-una sa Diyos, always your priority. If you count yourself, everything will lost to you, baliwala. One thing, isa lang gawin mo. Unahin mo ang Diyos. Pag inuuna mo ang Panginoon, yan ang pangako niya. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, and all these things, lahat ng bagay, shall be added unto you. Added. Pawang idaragdag ng Diyos sa atin. Dadagdagan. I-multiply ng Diyos sa mga blessing sa ating buhay. Kaya wala maghirap. Wala magpobre. Payamanin ng Diyos ang Kristiyano, pangako ng Diyos. Before I came, sabi ng Panginoon, I will bless you. Bago ako babalik, pagpalain ta kayo. Hindi masama maging mayaman. Basta unahin mo palagi ang Diyos. Amen? Focusing always your priority to Christ. May nag-preach ako sa isang lugar, nagalit, may mga kapatiran nagalit. Si Upian, gusto ng mayaman. Sabi ko, nung si Aya Salitin, sabi ko, sinong gusto maging mayaman? Itaas yung kamay. Wala nang taas. Ayaw nyo maging mayaman? Na para wala kang problemahin? Gusto mong kainin, gusto mong kumain ng masarap, makain mo? Gusto mong wala kang problemahin kasi mayaman ka? Ano, gusto nyo palang maging mahirap? Pag mahirap ka, distracted ka palagi. Bakit? Wala, pagdating ng bill, hindi malaman kung saan pupunta, distracted ka na, mangutang ka. Pag mangutang ka, ibayad mo sa bill mo, nabayaran mo yung bill mo, sa inutangan mo, iutang ka naman. Sunod na buwan, mangutang ka naman sa ibang tao, ibayad mo sinutangan mo para sa bill. So, nabayaran mo, may utang ka naman dito. Kaya hindi mo ubos-ubos yung utang mo. Yan ang gusto nyo, yung mahirap na buhay. Eh, yung gusto, mayaman nga buhay, wala ka na alahan, hindi ka magpautang. Ikaw ang magpautang, dahil pangako ng Diyos yan. Pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, sabi ng Biblia, ikaw ang magpautang. All the nation will call you blessed. Ikaw na magpautang, hindi ka na mangutang. Pero piliin mong pinapautang mo na marunong magbayad. Kaya marami na ba mangutang diri, way bayad. Nandun ka rin, kabayan. Kaya be wise ang mga nagpapautang. Pautangin nyo marunong magbayad. Brad, pautangin kita ngayon. Bukas kaya mo bayaran?
Ang sabi, hindi, huwag niya ako magpautang sa iyo. Hindi ka marunong bumayad. Kaya maging wise po tayo. Kung sabihin, Brad, pautangin mo ngayon. Bayaran kita after 3 months. Ay, wala na yon. Ilibig na na. Kaya maging wise tayo. Si Mala Pastor, para wala daw matisod, may mga utang sa inyo mga kagsunan, may mga utang sa inyo ng 10,000, bigyan mo lang ng 2,000. Brad, wala akong 10,000 ipautang sa iyo. Ito 2,000, galing sa puso ko yan. Sa iyo na. Huwag mo na bayaran. Hindi ka na matisod, hindi ka na mag-expect ng bayad, di ba? Binigay mo na. So siya, matuwa na yun. Libre yun. Ay, utangan ng 15,000. Brad, bayaran kita sunod ka mula hanggang ngayon. Kaya si Brother Norman, wala bayaran ito ganyan. Di ba, Brother Norman, wala ka na bayaran? Andun hanggang ngayon. Walang bayad eh. Kaya be wise, be wise. Amen ba? Pinagpahala na tayo ng Diyos eh. Kaya, yung ibang kapatiran mahilig mangutang, hindi tapat yan sa pagbibigay. Malaman mo naman yung hindi tapat sa pagbibigay, kaya sige pangutang. Pero yung mga kapatid nga tapat sa pagbibigay, sila ka pautang. Sabi, nakikita yung pagpapala. You make a difference sa tapat, faithful, hindi tapat. Iba, mang scam na lang. Eh bakit? Hindi nagbibigay, dudukutin pa ito spring. Magnakaw pa. Nakawan pa yung church, Ginoo. Samot ka kasalot na hindi sa'yo na nakawin mo, nako, ang kasalanan mo, double murder with robbery. Amen ba? Ang pangako ng Diyos na pakaliwanag, basahin niyo, Matthew 6:33, unahin niyo pagpangita ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay, igadugang, isang Bisaya, igadugang yapon eh. Sa English, added eh. Igadugang kaninyo. Palakpakan natin ang Diyos, maminamahal. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon ulitin ko madal, always staying focused. Living a focused life in spiritual life. Paglingkod sa Panginoon. Upang lahat tayo, pagpapalain, hindi magtagal. Babalik ng Panginoon. Babalik ng Diyos. Baliwala ang mga material thing na bagay. Kaya si Pablo wise eh, I counted loss for Christ. Lahat inibinilang ko wala. One thing, isa lang ginawa ko. Ang tinalikuran ko, hindi ko na binalikan. Kundi reaching forth. Inaabot ko yung sa unahan ko. Yung pangako ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Nawitan natin Diyos, ma'am naman. Singgit, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil may pangako ang Diyos na langit para sa atin. Isa lang din ang isipin natin na makasama natin ang Panginoon sa langit. One thing that we do. Yan may pangako ang Diyos na langit. I heard my friends describe the holy city. Isipin yung kanta na ito. Di may pangako ng Diyos sa langit. Streets of gold and furnishings. Mansion everywhere. Where flowers never fade. Flowers will never fade. Their beauty. The treasures. And treasures to Behold, beyond compare. Peace and beyond. There be no tears. No tears and sorrow. Walang luha. Lukutan sa langit. Clouds of pain and suffering. The birds of God are blue. And if you ask me what I really want to What I really want in heaven. Only one thing. There's only just one thing I wanna do. wanna do. The only thing The only thing I want is to be with Jesus. This is the same smile and same dawn. what it takes to be. I wanna be the one to be by his side. Just to be with him throughout eternity. Sing it, hallelujah. Hallelujah.
ng langit, pangako ng Diyos. Ang magamit ay naroon. Kay kalahan ito'y walang Hallelujah! Sabi nila wala nang kahirapan. Wala nang kahirapan sa langit. Pagdurusa Wala nang pagdurusa. Wala nang kinagpis. kaya ngayon Ako dumadalangin sa Panginoon ko ang aking hiling. Hallelujah! Magapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Sapat na sa akin makapiling ka. Sasabihin mo na maging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay na iyong Panginoon. Singgit mo. Singgit mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sasabihin mo na maging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Magapiling natin siya kailan pa man. Piling ka, Jesus, ay sapat ka sa akin. Magapiling natin siya kailan pa man. Mabuling ka, may buhay na walang Patuloy kita magpuri, manamang presensya. Salamat sa pangako ng Diyos sa atin. Buhay walang sa langit. Kaya pumasok ka sa bahay na iyong Panginoon. Nakapiling natin siya kailan pa man. Piling niya may buhay na walang hanggan. Hallelujah, singgit na. Salamat sa pangako. Isang bagay lang, Lord. I want to be with Jesus. Isang bagay lang din ang gusto natin mangyari sa buhay natin. Na tayo makapiling natin ang Panginoon sa langit. One thing sa lang, I want to be with Jesus. Yan na naman ang dapat natin iisip. Na tayo pagdating ng araw, magapiling natin ang Panginoon sa langit. Isang bagay lang dapat gawin natin. Pukusan natin ang ating Panginoon. Pag pinukus mong isipan mo sa Diyos, isang bagay lang din ang ating ipukus. Nga ating makapiling ang Panginoon sa langit. I just want to be with Jesus. Wala nang iba. Ating kaligtasan di mabayaran. Sa lupa, walang sapat na halaga
Mabayaran din sa langit, mansyon, brilyante, lahat makita natin sa langit. The only thing I want is to be with Jesus. Only thing I want to be with Jesus. Mga minamahal, panalangin po tayo. Tos puso tayo panalangin. Isang bagay lang ang lahat na gawin natin. One thing I do, sabi ni Pablo, tinalikuran kong lahat, hindi ko na binalikan. At isa lang din ang ginawa, binilang kong lahat ay baliwala sa Diyos. Sa basura na lahat. At bakit ginawa natin? Isa lang din. One thing I want is to be with Jesus in heaven. Puro isang bagay lang. Hindi maraming bagay. Upo ba lang, Panginoon, sa mga gusto na lalakid kami sa iyo, humingi ng tulong ang maglang bagay. Pangawakan, tulungan mo kami na may isa lang ang isipan namin sa paglingkod sa iyo. Dili sa lang ang aming bitiin nga makapiling ka namin sa langit pagdating ng araw. Pangawakan mo kami, maging matatag kami, maging malakas kami. Sabi, be strong in good courage. Magpangalakas kami upang mapana namin yung pangako mong langit. Tulungan mo kami, kapagan mo kami. Mapalain mo kami sa material, financial, physical, pala bagay. Hawakan, maging matatag kami, matama, maglingkod sa iyo, Lord. Maging tapat, sincero kami. Pagpalain mo trabaho, negosyo na buhay na pamis buhay, palaguin mo, kami magamit sa pagbibigay. Pangawakan mo kami lahat sa dalangin ng beloved parents in the Lord. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Patong kamay sulon yung isa nakataas na tayo maglihats with all power authority. Yes, minsan ang paulit baba ang iyong kapangyarihan, Lord. Pagpalaan mo kami lahat sa dalangin ng beloved parents, the Lord. Beloved Malang Pastor, my dear beloved children, I bind the power of darkness, demons and infirmity, sickness and diseases. Cast out from the children. The might of Jesus, bless the children financially, physically, spiritually. Remove their vices, poverty, their life. Bless them so much by God. Heal the sickness from problem. Bless them, Lord, financially. In Jesus' name, Jesus' name. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palapakan natin Diyos, mamamahal. Manindog ta, isuon, ibayo kamot. Lokso kita, tulog kami sa eskusog. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ayaw mag-absent, maminamahal. Yun ang sabi ko. We are always focusing on the life, spiritual life sa ating malapaning kamutan natin. Magsumikap tayo, minamahal, upang tayo papalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Yagin niyo po sa pledges, sa baksis, sa ating mga pledges, at mga problema kayo, ayaw ka mo mag-ulaw, magduol sa amin. May gusto niyo magpa-counsel, may mga problema. Dire after this, may lihans po tayo, mga minamahal. So, ito yung ating pinaka-announcement kasi next Sunday, this coming Sunday po, ay atin ang Holy Supper. So, obligasyon natin sa lahat ng mga ginagamit, musician, ICO, lahat ng mga choir, mga beloved precious working. Kami po, basi Friday Ogma, mag-lilar fasting kami dito para lahat-lahat tayo pagpalain ng ating malapanginaw. Pero tomorrow, mayroon pong practice ang mga beloved youth and single choir with the musician alas City ng gabi. Amen? Dali lang naman para ma-review natin para sa ating Holy Supper po. So, manindog na tanan, mga minamahal, atong beloved the preacher, Dante Magapayag, at ipag-pray ang ating closing prayer. Pasensya na ka mo ni sobra gamay. Amen. Praise the Lord. Agad pisyo po rin niya, and praise And the Vinyas, tayo magpasalamat sa Ginoo na mahal, manangamuyo, hallelujah. O labing kamahanan, sa ngalan mo, ginusukay sa kabilang pasalamat, God, yung malang tingong parimahon, para natapos, ginugad, yung ikaw nagpadanangin, yung mga gawang presensya, naghatag kalipay kadahil sa mga anak, pagtambong, yung malang tingong parimahon, sa pagsugod sa MC, sa pagdaig, sa Jepol, sa Solim, nga lawiton, ginugad, yung nagadihog sa mga lawiton, salamat sa mong grasya, karukoy nga mo nabatyagan, kanunin mga gahom, ginoo, sa mga buhing kadaugan, sa mga manak, mga testimonyo, mga paminawang na hatadungan kalipay kadasi, kalikon, sa pangalagan, ginugad, halaroy sa mga lawiton, sa David 5 na niyot, kuwan, David Jesus Pines, Jesus kuwan, mga lawiton,
panalangin sa mga itong Ginoo God. Hallelujah. Bisan pa Ginoong Jesus. Sabot-sabot sa mga paghatag, sa mga paghatag, ikaw sabot, ikaw paghatag, may tuburan. Sa tanang panalangin, Yes. Ginoo. Bisan pa sa mong pulong, gitala sa mong busang halagan. Ikaw ang panalangin, nagatakbo sa espatong pinanglan sa mga anak, Ginoo God. Dalaingon ka. So, ano kitapusan, Ginoo. Bisan kami naghahangyo ng amuyo. Dahil sa mga kamahanan nga, wala pag-ambos sa mga ginikam, mga pastor, evangelist, witness, my parents, the Lord, Ginoo God. Hallelujah. Giyon sa mga pag-amping, pengos baltiwanan, sa mga pamauli, Ginoo God. Imong gawang presensya, kalipay, kung magahom, magabutik sa magabantay, mag-aamping ka mo ka na ibalik mo kami sa night prayer, Ginoo God. Mas mga anak ko kasimba, mas mga bisayo, sound, mimigtanan, sa mga kamapatan, sa mga kamananan, sa mga Kristo. Amen. Praise the Lord. Amen po. God bless you po naman. Maglamanuhay tayo. We love you in the Lord. The rest